Kaya lang, putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya. Indihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Wala po siyang ginawa kung hindi gibayin ng gibayin yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan, ay isang community center. Dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay po pwede dumatulog sa gabi, may paliguan, may toilet sila, may kitchen soup. So bukod po dito, meron din itong dialysis center. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center. Naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. So kahit na hindi na ako ang representative, meron na talaga na opisina sa gitna o nasa sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. Proyektong to noong 2020 pa nagsimula. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito na ituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po ay isang makabuluhang programa at ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. So dinideprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Tapos na ang eleksyon, tapos na po ang palabas. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Akala ko itong si Congressman Joel Chua ay sasagot ng isang matalino na pagsagot sa mga katanungan ni Yorme Isko Moreno patungkol po sa kung ang isa bang building ay gigibain, kailangan ba ng demolition permit? At kung ikaw naman ay magpapatayo ng permit, magpapatayo ng building, kailangan ba ng building permit? Napakasimple lamang ng tanong na yan ni Yorme Isko Moreno, pero parang itong si Joel Chua, inililihis po ang issue at mukhang nagpapaawa effect po. Napakasimpleng tanong pero hindi niya masagot. Paano pa kaya kapag inimbestigahan to ng Kongreso? Diba? Oo, sige sabihin na natin, malaki ang kapakinabangan ng mga taong bayan, ng mga Manileño dyan sa proyekto na ginawa mo, katulad na lang nung isang dipang barangay hall. Sabihin na natin na napakatindi ng pakinabang talaga, as in talagang grabing-grabe ang pakinabang na nakukuha ng Manileño dyan. Ang tanong, tama ba yung pagkakagawa? Tama ba kung saan siya ginawa? Kahit ako, hindi naman ako abogado. Hindi naman ako engineer. Hindi naman ako mayor o congressman. Pero unang tingin ko pa lang, unang kita ko pa lang, in-inspection pa lang ni Yorme, alam ko na mali. Bangketa yun eh. Tatayuan mo ng barangay hall. Tapos ganong kanipes na barangay hall, 19 million. Dapat nga buti nga, hindi nga nanawagan si Yorme na imbestigahan yung mga pinapagawa mo na infrastructure na tingin ko overpriced. Ganon kaliit. 19 million? Ano ginto niyan? Ano doorknob niyan? Ginto. Anak ng teteng talaga. Mapapakamot ka talaga dito, magkakanda, mali-mali ka nang sasabihin dito kay Joel Chua. Akala ko talaga, ang isasagot niya, sir, mali po. Mali po yung you're barking at the wrong trees. Di ba sabi niya, tahol daw ng tahol si Yorme. Ito ang permit namin. Meron po kaming permit, demolition, saka building permit. Kompleto po kami. Kala ko ganun ang gagawin. Yun pala, siya pala ang tatahol na parang chihuahua na magtatatahol lang ng magtatatahol nang walang kapararakan. Di nasoplak siya ni Yorme. Paawa effect eh. Ito po yung video, full video ng pahayag ni Yorme patungkol dito sa banat sa kanya ni Congressman Joel Chua. Na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control.
At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bryjay, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayo napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit pero pero maingay. Yun, alam ko, kahol lang kahol yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo,
pagpupunyagi mo o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Yan. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? True, DPWH. Siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa na maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao Ayaw nyo maniwala Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to Iba kilala nyo naman sila na nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka-libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall ng Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child mukhang special child itong ilang congressman natin di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat
Oh. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jovel. Alam po nila ang sagot. Dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa pagandang sinabi ni Rhea Joy F. Selim. Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shout out sa iyaking congressman. Yan mga nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman, sila lang daw yung, ang tawag dyan, parang politika yung statement. O ito, wag na ako kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Approve. Kaya lang, kayo ba? Gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto yung ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Kaya, anong nangyari? Nakagawa ngayon ang MTPB
ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. O, eto, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. O. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manloloko. Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli? Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko Yung convenience ng taong bayan O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado ang Dimasalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, yan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Di ba? Kung politika at politika, wala ho yun. Sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao. Kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha. Balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga Bahay mo gamit. yan Oo, tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman Pwede ba yun? See? Tamo? Parang parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nitong mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Very, nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually. Di ba? Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan.
Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. No, nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde na ang mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo yung tennis court. Yung tennis court doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao na gamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga-District 2. Alam ng mga taga-District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, Tupad, AX. Yan yun eh. Alam ng mga taga-District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court. Yan, sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya. Yung bigaya sa San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, paganda sinabi ni Airguard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo. Yan. Alam nyo, napagtanto ko po, kaya siguro etong si Joel Chua kinampihan si Hani Lacuna nung panahon ng kampanyahan nitong 2025 para sa mayoralty ng Maynila. Kasi, kapag si Yorme ang naging mayor, makikita ni Yorme Isko Moreno etong mga kapalpakan ni Joel Chua. Makikita ni Yorme ang mga ginagawang kabulastugan nitong congressman na ito. Ito longest Diba? Napakasimple lang naman ang tanong ni Yorme, hindi mo nasagot. Di nilabasan ka ngayon ni Yorme ng mga kung ano-anong mga patunay na ang mga ang mga proyekto mo inaaprubahan niya basta tama. Di ba? Basta nasa lugar. Basta mayroong permit. Tama nga yung sinabi ni Yorme. Baka kaya kumukuda itong si Joel Chua at ayaw magbayad ng demolition at building permit kasi para hindi na mabawasan yung kung ano man ang pribilehiyo na kanyang matatanggap dito sa proyekto na ito. Di ba? Ganun lang naman po kadali yun Kung ikaw, malinis ang iyong konsensya,
malinis ang iyong hahangarin, 'di ba? Kahit na ano pang pakinabang niyan sa mga Pilipino, sa mga Manileño, ikuha mo ng permit. Kung hindi mo yan cargo, sabihan mo yung contractor. Oh, bago kayo maggiba ng covered court, kuha kayo muna ng demolition permit doon sa City Hall. Bago kayo magpatayo dyan ng building, kumuha kayo ng building permit. Diba? Baka ito, nalatag na to, na plancha na to nung panahon ni Hani Lacuna. Kaya wala nang problema para kay Joel Chua. Kaya lang, iba ang mayor Ang mayor, patas sa mga Manileño. Biruin mo, meron nga ako diyang kamag-anak magpapatayo lang ng maliit lang na extension ng bahay, parking. Kasi kailangan na yung sasakyan sa loob na ng parking ilagay dahil kapag wala kang parking hindi pwede. Kaysa umupa sila dun sa parkingan, naglagay sila ng extension. Maglalagay ng extension para makapag-park yung sasakyan. Kailangan pa ng permit. Kasi magtatamba ka dyan ng buhangin. O order ka ng buhangin, o order ka ng hollow block. Sa sikip ng Maynila, sa sikip nung kalsada dun sa harapan ng kamag-anak ko, kailangan nila na magtambak ng buhangin, mga hollow block, doon, lupa pa, panambak, doon sa may gilid ng kalsada. Bayad sila sa barangay. Permit sa barangay, permit sa City Hall. Sa loob lamang ng 3 araw tinapos yung garahe para po wala nang maging aberya pa doon sa kalsada nila. Maliit lang yun Napakaliit lang nun, kasya lang yung isang sasakyan lang. Tapos ito building, ang itatayo, walang building permit, di ba? Kaya nasoplak to ni Yorme. Tingnan pa po natin kung ano magiging sagot dito ni Joel Chua. Kasi si Yorme may dalang resibo. Kilala natin si Yorme kapag ito nagsalita may dalang resibo. Merong ipapakitang katibayan na siya ang tama. Ngayon, meron po akong isang video na ipapakita sa inyo pero hindi na dito. Meron po ako isang vlog pa. Mapapanood nyo po yan. Patungkol naman sa parang pag-iyak ni Joel Chua dahil si Yorme Isko Moreno ay nagdesisyon na kumandidato dahil po sa panawagan ng mga taga Maynila. Parang masama ang loob ni Joel Chua. Heto na siguro yung dahilan. Mabubuking ang mga ginawang kabulastugan. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout pala kay Ate Easy Me. Kaya Nay Elvira David. Naku, marami tayong mga ka-Iskonya na nakita ko Salamat po sa mga Iskonya na na manonood nito. At asahan ninyo kapag merong mga ganitong issue na kailangan nating ipagtanggol si Yorme, pagtatanggol natin 'yan.